Kamusta? Ako si Liam Caldapillo. Ako naman mag-represent ng mga ikatlong Pangulo ng Republika. Ito naman mga Pangulo ng ikatlong Republika, katulad ng mga sila Manuel A. Rojas to 1946 to 1948, Elpidio Moreno 1948 to 1953, Ramon Magsaysay 1953 to 1957, Carlos Garcia 1957 to 1961, Diosdado Macapagal 1957-1961, Ferdinand Marcos 1969 to 1972. Ito naman ang mga famous quote ni Pangulong Manuel A. Rojas. Sa panahon niya, ang sinasabi nito na, charity and understanding must replace bitterness and anger. We cannot afford to cherish old feuds or old divisions for the main task of national reconstruction. We need 1,000 talents of all of our people, men and women alike. So, ang pinapakita dito sa famous quote ni Manuel Rojas, ang pinapakita niya naman dito ay lahat ng mga kagamitan ng mga Pilipino, kalakasan, talento, dapat ginagamit para sa bansa natin upang i-improve ang ating bansa. Ito naman mga suluri ni Manuel Rojas, katulad ng mga sirandaan, tulay, bahay, gusali, paaralan, aklatan, kawalan ng katiwasayan, at kaayusan, mababang moralidad, at iba-iba pa. Ito naman ang mga programang isinagawa ni Pangulong Manuel A. Rojas, katulad ng mga Rehabilitation Finance Corporation, also known as RFC. Ang nagpapakita naman ito naman nagpapautang na pahunan sa maliliit na mga lakal at sa mga taong nais magpagawa ng sariling bahay. So ito naman ang mga problema ng mga tao. Pag wala na silang pera, dito na sila makakuha ng kanilang funds sa RFC, maghingi na sila din ng pera para sa paggagawa ng bahay. Beltrade Act of 1946. Pagpapataw ng buwis sa anumang produktong nanggaling sa Pilipinas patong US pagkalipas ng 1954, 5%, 5% ng buwis ang ipapataw taon-taon hanggang marating ang 100% sa taon. Ito pa ang mga ibang programang isinagawa ni Manuel A. Rojas sa panahon niya, katulad ng parity rights. Ito naman ang nagbibigay sa mga Amerikano ng karapatan sa mga Amerikano sa pagdotroso, pagpapaunlad ng mga lupang agriculture, at likas na yaman at pamangalakad ng mga paglilingkod na pambayan. At ito naman ang Philippine Rehabilitation Act, kapalit ng karapatan o pangangalakal pakinabang sa likas ng yaman ng Pilipinas. Pinagtibay ng Kongreso ng US ang pinibigay ng $120 million bilang tulong sa panggagawa ng mga sirang daan at tulay. So ang kanilalaman ng mga Philippine Rehabilitation Act, ang US ay nagbigay sa atin ng $120 million para ipaayos sa atin ng mga silandaan, tulay, at mga building sa mga nasira ng mga Hapones. Ito naman ang programang militar dahil sa ginawa ni Pangulong Manuel A. Rojas, tulad ng Military Assistance Pact, tinadhana nito ang bibigay tulong ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga kagamitang military at iba pang pangangailangan. Ang kinalalaman naman nito ng Military Assistance Pact na pag may kailangan tayong para sa gera o para sa ating resource, pwede tayo manghingi sa US ng tulong sa mga kailangan natin pang kagamitang militar at iba-iba pa. Ito naman ang Military Bases Agreement. Sa kasunduang ito, pinanghilutan ang mga Amerikano na magtayo ng base militar sa Pilipinas sa loob ng 99 na taon. So ang kinilalaman nito ng agreement na ito na magtayo dito sa Pinas ng mga base militar sa loob ng 99 na taon. Ito na ang mga suliranin ni Elpidio Quirino. Pagkatapos mamatay si Manuel A. Rojas, si Elpidio Quirino, pangalawang presidente ni Manuel A. Rojas, siya naman ang nagpalit ng pwesto ni Manuel A. Rojas. Ito naman mga suliranin ni Elpidio Quirino to 1948 to 1953.
pagpipigil sa ginagawang panigalig ng mga WHO, pagbabalik ng tiwala ng taong bayan, pagsugpo sa banta ng komunismo sa bayan, pag-aangkat ng kabuhayan ng bansa. Ito naman ang programang isinagawa ni Elpidio Quirino, tulad ng Magna Carta of Labor, nagbigay ng karapayan ang mga manggagawa ng nakapagtatag ng union at makipag-ayos sa pamunuan sa pamamagitan ng collective bargaining agreement. At ang Agricultural Credit Cooperative Financing Administration, makakatulong sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. So ang kinalalaman ng Agricultural Credit Cooperative Financing Administration o ACFA, so pag may kailangan ng magsasaka, pwede naman ang magsasaka lumapit sa ACFA kung may kinakailangan silang funds or pag-alaga ng hayop at pagkain ng mga hayop. Ito yung mga PACSA or President's Action Committee on Social Amelioration, tanggapan nagbibigay tulong sa nahihirap na tao. So ang paksa naman, ang kinalalaman naman nito, ang paksa nagbibigay ng tulong sa mga nahihirapang tao tulad ng mga walang funds, ng mga pulubi. Sila naman ang nagbibigay ng tulong doon, binibigyan ng healthcare at mga pagkain at iba-iba pa. Ito naman pagbalik ng tiwala ng mamamayan. Upang ibalik ng mga tiwala ng mamamayan, ang programa na ginawa ni Elpidio Quirino dito, binigyan ng mga bayan, binigyan ng mga Pilipino ng radyo. Ito naman mga suliranin ni Pangulong Ramon Magsaysay, 1952-1957, naging hamon sa kanyang lugmok ng ekonomiya ng bansa na apektuhan ng ekonomiya ng Pilipinas ng dahil sa madalas na digmaan. So ito naman ang digmaan kasi ang digmaan dati sobrang uso pa at nagre-recover pa ang Pilipinas. Kasi sobrang baba pa ng ekonomiya natin, marami tayong sirang daan, tulay at mga buildings. Wala pa tayo masyadong ganun. Kasi mababa ang ekonomiya, marami pang sira natin. Nagre-recover muna tayo sa pag-atake ng mga Hapones. Naging suliranin niya din ng pagpapalaganap at pagpapanatili ng seguridad laban sa mga WHO. Isang malaking naging hamon din sa kanya pagbuklurin ang mamayang Pilipino. Alam niyo ba, si Pangulong Ramon Magsaysay, kinilala rin siyang kampiyon ng masa? Ito ang mga programa ni Pangulong Ramon Magsaysay na Land Tenure Reform Law. Pinili ng pamahalaan ng malalaking lupa o asyenda at ipinagbili ng hulugan sa mga magsasakang walang lupa. So, ang kinalalaman ng Land Tenure Reform Law, ang pamahalaan, sila na ang tumubay para sa mga magsasaka na ng lupa upang maitanim sila ng bigas, mais, gulay, at iba-iba pa. Ito ang paglalapit ng pamahalaan, pamamayan. Itinatag naman ito ng Presidential Complaints Action of Committee, PCAC. So, pag may complaint ang isang Pilipino, pwede silang lumapit sa PCAC or also known as Presidential Complaints Action Committee. Ito pa ang mga ibang programang ipinatupad ni Pangulong Ramon Magsaysay tulad ng Farmers Cooperative Marketing Association, nagpautang upang magkaroon ng pambili ng sariling kalabaw, punla, at iba pang kailangan sa pagsasaka. So, ang Farmers Cooperative Marketing Association, sila naman ang nagpapautang para sa mga magsasaka upang mayroon silang pambili ng kalabaw, pagkain sa mga hayop, pagkain ng sarili nila. Magna Carta ng paggagawa. Binigyan ng karapatan ng mga magagawa upang magtatag ng union, magwelga at makipag-ayos sa may-ari at sa pamahalaan. Pagtulong sa mga pamayanang indigenous, binigyan din ng pagpapatayo ng mga daan, tulay, patubig, elektrisidad at mga paraan lalo na sa mga pamayanang indigenous. So this time naman, meron silang pangtayo
Meron sila pag-ayos ng daan, tulay, patubig, elektrisad at mga paraalan. Ito naman ang suliranin ni Pangulong Carlos P. Garcia to 1987 to 1961. Pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ang ano niya, suliranin. Wala siyang masyadong problema na ipinis as president. So ito naman ang famous quote ni kasabihan ni Pangulong Carlos P. Garcia, ang patakarang Pilipino muna ay isang panukala sa layuning magkaroon ng matatag na kabuhayan. Ito naman ang mga programa na ginawa ni Pangulong Carlos P. Garcia tulad ng programang pagtitipid. Sa programang pagtitipid naman, ang kinalaman nito ang pagtuturo sa mga Pilipino kung paano magtipid sa mga kabuhayan nila para hindi sila maging bankrupt. Ang Filipino First Policy, ang prioridad ng mga nagtatrabaho sa bangko o sa mga market, pinaprioridad muna ang Pilipino bago sa mga dayuhan, also known as foreigners, pagkakagamit ng lupa bago ang dayuhan, foreigners. Pagpalaganap ang kulturang Pilipino, upang makilala ang kultura ng mga Pilipino, iginamit mga sayaw at ang mga bandang ito pinupunta sa ibang bansa at pinipresent nila ang kultura ng Pilipino ng mga sayaw na pang-Pilipino. Military Basis Agreement. Ito naman ang kinakailangan ng Military Basis Agreement dito, pinaiksi naman ng original na 99 taon to 25 na taon. Ang Filipino Retailers Fund Act, ito naman ang papautang sa mga Pilipino. National Marketing Corporation Act, tumutulong sa maliit na Pilipino ng mga lakad. So as I said, ang mga palube, pwede sila pumutang sa National Marketing Corporation Act at tutulungan sila, i-provide sila ng shelter, food, health. Ito naman si Pangulong Diosdado Macapagal, 1957 to 1961. At ang mga suliranin ni Pangulong Diosdado Macapagal, pangkabuhayan para sa mamamayang Pilipino, pagtaas ng sahod ng manggagawa, katiwalian sa pamahalaan, kawalan ng pangkabuhayan ng kapangkapayapaan, at mga programa na isinagawa ni Diosdado Macapagal. Tulad ng programa sa reforma sa paglupa, lahat ng may-ari ng lupa. So ito naman ang ng programa sa reforma sa lupa, ang mga may-ari ng mga lupa, hinati nila sa mga magsasaka na walang lupa, para nag-i-share lang. Ang Agricultural Land Reform Code, pagpalaganap ng wikang Pilipino. So, English dati kasi, nang wala pa si Diosdado Macapagal at si Carlos P. Garcia panoon, English ang ginagamit sa assignment ng English ang ginagamit ng wika sa mga diplomatiko, diploma, sertipiko, at iba pa. So, dito naman, ginamit na ang wikang Pilipino sa mga sertipiko, sa komunikasyon, pandiplomatiko, at diploma. Alam niyo ba, nung ipinalit ang Hunyo 4 to Hunyo 12, ang Araw ng Kalayaan, at ang Hunyo 4 naman, naging Philippine-American Friendship Day. Ito ang mga suliranin ni Pangulong Ferdinand Marcos, 1965 to 1986, tulad ng kawalan ng political stability, ekonomiyang hamon, pag-aayos ng pambansang utang. Ito naman ang famous quote ni Pangulong Marcos na, I have been called brave in my time, but brave as I may have been against foreign invaders, I have no heart to shed Filipino blood. So, ang kinalaman naman nito, ang pinapakita dito, kung gaano ka-loyal si Ferdinand Marcos sa kanyang kapwang Pilipino. Ito naman ang mga programa iginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos, katulad ng Green Revolution. Inutusan ni Pangulong Marcos sa magsasaka ang gamitin ng miracle rice sa pagtatanim nila. Pagpalinas sa kulturang Pilipino.
So dito naman, kinakalaman naman dito, ang pagtayo ng Kulturang Center of the Philippines at Folk Arts Theater. At dito naman, pagpatayo ng hospital, tulad ng mga Heart Center, National Kidney Institute. YCAP, also known as Youth Civic Action Program, kung saan ang mga mag-aaral ay tinuturuang maglingkod, maglinis, pagpapaganda ng kapalikuran, at pagtatanim. Ito naman pangunahing tanong natin na yung main natin ngayon, top, yung kung bakit tayo nandito lahat ngayon. Paano ka makatutulong sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan ng iyong pamayanan? Ito nga ang sagot. Pakikipagtulungan sa pamahalaan at mga ahensya, pagsasagawa ng mga programa at proyekto, edukasyon at kampanya, pagtataguyod ng kalusugan at wellness, pagtuturo ng disaster preparedness, pagbibigay ng mga resources. Ako si Liam Carlapillo, I am from Grade 6 Philippines, at ayun ang aking presentation. Hanggang sa muli. Thank you.